Alright, magandang araw mga pare, kamusta kayong lahat? Ako nga pala si paring RJ at welcome ulit dito sa channel ko. Palakpakan muna. Ah, medyo masalimuot ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Sa mga hindi pa nakakanood ng aking video, panoorin nyo na lang dyan ha mga pare, mga banateros. At medyo nainis tayo sa mga ginagawang hakbang nitong gobyerno na to. Lalong-lalo na to si Toring buwisit na Tory na to. Ang kapal ng mukha mo, ang pangit mo na nga, ang pangit pa ng ugali mo. Sinalo mo na lahat ng kapangitan. Mas mayabang ka pang animal ka. Feeling mo, para kang gago. Buwisit. Buwisit ka talaga. Ikaw ang pinaka-buwisit sa buwisit. Ikaw ang pinaka-buwisit na... Actually, nakikita nyo yung mga pulis na nag-iiyakan sa ano. Talagang mararamdaman mo na hindi nila gusto. Pero syempre, kahit kung hindi nyo na gusto, huwag nyo nang gawin. Ang problema, sumunod pa kayo eh. Buti nga yung ibang mga... Merong mga pulis dyan na ano, talagang nanindigan na mali yung ginawa niya. Mali yung ginawa nung Tory na yan. Kaya hindi sila nakisali dyan sa ginawang pagdakip kay Pangulong Duterte. O pag-aresto, sabi nila pag-aresto. Hindi naman inaresto eh. Talagang pinwersa nyo eh. Ito pang malupit. General ka eh. General ka Tory. Alam mo yung hindi pa pwedeng maghain ng arrest warrant ng nasa cellphone. Abnormal ka ba? O sa ano, sa tamang ano, kalakip ng di umano halaga. 'Di ba? O sino nag-utos sa'yo? Yun ang tanong. Anyway, makikita natin yung kayabangan ng hayop na yan nun sa ano pa nga eh, sa kay Kibuloy pa nga lang, di ba? Alam mo, tumutugis ng ano eh. Alam mo yung ano, masasabi nating, sabihin na natin sino ba yun? Si Saddam Hussein ba yun? Yung, ano na yun, yung terorista na yun. Ilang pulis lang ang umano doon, ilang sundalo lang. Dito si Kibuloy, grabe yung sundalong inano nyo sa KOJC. Para kayong makikipaggera. Tapos dito 7,000. Uy, matanda na yan, 80 na yan eh. Sabihin na mag-80. Mas mahina na yan, may mga sakit na yan. Anong gusto mong anuhin dyan? Tatakas pa yan? Ano yan, action star? Hindi na yan tatakbo, hindi na yan tatakas ng ganyan. Pero ang problema kasi sa inyo, mali yung hinain yung arrest warrant. Ewan ko nga kung anong nangyari sa TOR eh. Bakit hindi na ano yan eh? Ba't nakalipad pa rin si Pangulong Duterte? Ano nangyari dyan eh? Bakit napapalipad pa rin yan eh? Pero itong malupit, si VP Sara Duterte, ano kaya? Susunduin na ba si Pangulong Duterte sa Netherlands? Ang bali-balita kasi actually kanina lang to pumunta, lumipad si Pangulong sasabihin ko. Pangulong VP Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte doon sa the Netherlands. Makikipagpulong nga daw. Ano sa tingin nyo? Mas maganda sunduin niya na no? Mas maganda sunduin na natin si Sunduin mo na po, Madam Vice President, si dating Pangulong Duterte para mapahiya yung mga animal na yan. At eto pa, meron pang lumalabas na kaya daw ito ginagawa ng gobyerno para pagtakpan daw yung si Madam Lisa. Na may kinalaman nga daw ito alleged lang to hindi natin sinasabi na may kinalaman daw dun sa pagkamatay nung
Ano nga yung pangalan nun? Tapos, ang lumalabas daw na cause of death, nag-overdose daw sa pinagbabawal na ano. So, ano sa palagay nyo? Ito ay ano lang nakita lang natin. Hindi natin sinasabing totoo to. So, ang mga ano lang to, alleged pa lang to. Hindi pa natin sinasabing totoo. Pero hinarang daw eh. Hinarang daw sa New York City. New York ba? Double check natin para hindi tayo magkamali. Liza Marcos News. Hold in US. Ayun US. In Miami. Okay. Check natin mga pare. Ay, hindi to. Sige. Search natin muna para sure tayo. Liza Marcos. Los Angeles pala. Los Angeles. Ito daw si Paolo Tantaco. Ito daw yung sinasabing namatay. So, hindi natin alam kung totoo to. Yan ang mga nasa bali-balita. Hindi natin sinasabing totoo to, mga pare ha. Huwag tayo munang kasi baka alam niyo naman, maraming lumalabas na fake news ngayon, huwag tayong magpapaniwala basta-basta doon. Hindi porket galit tayo sa pamilya Marcos, talagang masasabi na natin pag may fake news, sasakyan na natin. Huwag tayong gano'n. Huwag tayong gumaya sa iba. Na pag nakita nilang may banat sa Marcos, talaga namang sinasakyan na kagad. Kaya nagmumukha silang tanga ngayon. Anyway, dun pala sa mga nagsasabing si Attorney Jimmy Bondoc na tanga, ewan ko kung sino nagsabi nun kasi nag-post si Attorney Jimmy Bondoc na nag-abogado ako, hindi ka makakapasa ng bar exam kung tanga ka. Oo nga naman. Sino man nagsasabi ng tanga siya, mas tanga kayo. Try nyo kaya mag-abogado. Pero anyway, may mga abogado naman talagang tanga. Kagaya ni yung isa diyan na ilang beses nang bumagsak sa bar, hindi naman natin siya inaano, at least nakapasa siya. Pero may pagkatanga siya. Tapos yung isa ay na-disbar na nga si mga para magmukhang kahit na masakripisyo yung pagiging abogado niya, talagang para lang maging pogi sa mata ng mga Marcos. Gagawin niya lahat. Kilala nyo na yun kung sino. So anyway, sana nga naman pag-uwi ni BP Sara dito sa Pilipinas, kasama niya na si Pangulong Duterte. Panoorin natin tong video na to na ito nga yung balita na pumunta nga daw si BP Sara sa the Netherlands para makipagpulong. Sana pagbalik niya dito, masama niya na si Pangulong Duterte. Hindi natin sure kung kasama nga daw dito si Pulong Duterte. Pulong ba o si Baste? Panoorin na lang muna natin to. Jet, kailan bumiyahe si BP Sara patungo ng The Hague, Netherlands? The Hague, Netherlands. Aga lumipad patungong Amsterdam si Vice President Sara Duterte kaninang umaga kung saan kinumpirma ng Office of the Vice President yung pag-alis sa bansa o pag-alis sa Pilipinas ni VP Sara ngayong araw. Tapos ito pa mga pare. Ayon sa maputol ko lang. Ang yabang niya ni Torre, sabi mura lang daw ang pamasahe sa sa the Netherlands. Wow, mayaman kaya ta, sir. Bakit parang marami kang pera? Ba't sinasabi mo mura lang? Baliwala sa'yo. Bakit? Sa isang general ba? Magkano ang sinasahod ng isang general? Siguro nakaipon ka na. Check natin kung magkano ang pamasahe ng magkano pamasahe sa the Netherlands.
Fare to the Netherlands. Kasi ang yabang niya eh. Mali. Ang yabang niya, mura lang daw, mura lang. Ay, grabe. Siguro mayaman to si sir. Fare. Ticket. 30,000. Cheap flights to the Netherlands, 30,000. Okay, return one way. Sabihin na natin one way. Pasensya na hindi nyo makikita mga pare, hindi ko nalagay. So Amsterdam is 31,000. One way. Return 31,000. Search. Multi-city. Okay, sige, i-search natin. Grabe ano? Mura lang daw pala. Ito sa Skyscanner to. Ito ang flights sa Amsterdam. Okay, 42,000 pala. Ito yung cheapest flights sa ano Ito yung sinabi dito sa Skyscanner So, sir, ang dami mong pera. Kasi mura lang, sabi mo mura lang. Baka marami kang kickback. Di umano. Kasi mura lang daw eh. Mura lang, 49,000, 50,000, parang 2 buwan kong sahod dyan Tapos ticket lang dyan sa 2 buwan kong sahod dyan nang wala akong sa 3 kong trabaho siguro. Tapos sasabihin mo mura lang. Wow, yaman mo naman sir. Pengen naman pera. Ganyan kakatindi Mura lang. Ang yabang mo naman. Magyabang ka sana kung hindi pangit yung itsura mo Ng pangalawang Pangulo, umalis kaninang umaga si VP Duterte mula sa Maynila patungong Amsterdam. Sa isang pahayag, kinumpirma ng OVP na lumipad si Vice President Duterte sakay ng Emirates Flight EK337 at umalis sa bansa bandang alas 7:40 kaninang umaga. Dagdag pa ng OVP na ibabahagi nila ang iba pang mga detalye sa kaugnay ng biyahe ng Vice Presidente kung kinakailangan. Samantala, may mga ilang reports din na lumalabas na kasama ng pangalawang Pangulo si Representative Paulo Pulong Duterte na bumiyahe. Ngunit sa ngayon ay kinukuha pa natin ang kumpirmasyon nito mula sa kanyang opisina. Pero para sa akin, sana wag nang ni BP Sara yung yung mga detalye papunta niya doon. Para sa akin lang naman naiisip ko lang kasi baka mamaya pag meron na balitaan yung mga animal, baka kontrahin na naman. Maganda sana kung pagpunta ni BP Sara doon, pag uwi niya, kasama niya na si Pangulong Duterte, pero walang alam yung mga nandito. Walang alam yung gobyerno natin. At tapos, eto pa daw is parang pantakip butas to. So, ay panakip, pangtapal to dun sa mga issue na nangyayari ngayon na hindi natin alam. Well, hindi naman lingid sa kalaman ng bawat isa na ganyan talaga ginagawa ng gobyerno ngayon. Unang-una yung sa BICAM. Sa GAA. Pinano niya lang yung impeachment. Siyempre, alam naman natin talagang malakas ang mga Duterte. Nakita nyo ba yung sa Hong Kong? Grabe, ang daming tao. Di nga lang ako nakasama dun sayang. Next time, sama ako. So, nakita natin kung gaano kamahal ng mga tao ang mga Duterte. So, once na gumawa sila ng issue para sa mga Duterte, magbo-boom talaga. Talagang magi-spike yung issue na yan. Now, makakalimutan ng tao yung, syempre, matatabunan yung issue ng sa BICAM. Pero hindi tayo natutulog, hindi tayo
Nakakalimutan, hindi natin nakakalimutan yan, ha? Akala nyo nakakalimutan namin yung mga animal kayo. Tapos may nakita pa ako na itong tawag dito, itong mga congressman may pa-press con pa mga animal. Ang sinasabi is parang deserve ni Pangulong Duterte na magaganyan kasi may mga syempre kailangan ng justice ng mga nasa EJK, mga kupal. Sabihin na nating biktima yan ng sabihin na ito, let's assume na biktima yan ng war on drugs yung mga addict na yan. Na talagang nanlaban naman yung iba dyan eh. Sabihin na natin biktima, paano yung mga nabiktima ng mga yan? Yung mga kabataan na nasira ang buhay dahil sa mga yan. Yung namatay, yung ninakawan ng mga yan. Para lang may pangganon, asan yung hustisya ng mga yun? Pili kayo. Kung kakampi kayo dyan, edi... Tsaka ito mga pare, dito natin nakita na maraming tanga talaga na friend natin sa FB. Tuwan-tuwa ang mga animal. Ito hindi naman dahil maka-Duterte tayo Hindi naman to dahil maka-Duterte tayo. Ang point dito is mali yung paghain ng warrant of arrest. Mali yung proseso. Tsaka ICC, bakit yung pinapapasok yung ICC? Itong Pangulo natin, tanga-tanga talaga eh. Iba yung sinasabi sa ginagawa eh. Wala na tayong dito, wala tayong hindi nagana yung natin, yung justice system natin dito sa Pilipinas, kaya yung ICC ang pinapaano nyo. At ito pa ang malupit. Ito nakita ko lang pero hindi tayo sure kung totoo to Ang ICC daw walang kaalam-alam sa nangyayari. Hindi natin sure kung tinatanggi lang ng ICC dahil buong mundo na yung buong mundo na yung nakakaalam ng bagay na to. Biruin mo, yung China nagsalita na patungkol dyan. Na mali ang ginagawa ng ICC. Alam mo, nakakahiya. Nakakahiya na nga yung presidente natin. Tapos eto pa, mas nakakahiya pa to. Yung ginagawa ng mga animal na to. Ay, nako. So, ano mangyayari sa atin ngayon? Ganto-ganto na lang? Wala na tayong, kalayaan ba? Pa-chill-chill na lang tayo, ganun. Pag kontra ka sa amin, halimbawa, gobyerno, kontra ka sa amin, ay, yari ka. Tapos ka na, pag kontra ka sa amin, mga animal. Talaga naman, lalo, nanggigigil ako dyan kay, kay Torre. Feeling Feeling siya ang batas. Ikaw ang siguro dapat ang anuhin mo, ikaw ang tatay ni ni Diwata. Wag mong eto masasabi natin na kasi ang mga maiba lang tayo ng topic. Kasi 'di ba sabi, wag husgahan ng don't judge the book by its cover. Minsan mapapaisip ka sa kasabihan na 'yan eh. Kasi yung cover nito ni yung mukha nito ni Torre huhusgahan mo talaga kasi yung ugali pareho eh. Pareho sa mukha niya eh. Pangit eh. 'Di ba? Si Diwata ganun din. Lumaki din yung ulo. Yung hindi naman natin inaano yung mga pangit. May mga pangit na mababait. May mga tropa tayong hindi kagandahan ng itsura. Pero mababait. Hindi naman din ako, pangit din naman tayo Pero hindi tayo kagaya niyang ugali ni Torre. Buwisit yan eh. Kapal na mukha eh. Ikaw yung nakikinabang sa sakripisyo ni Pangulong Duterte yung pagtaas ng sahod nakikinabang ka dyan. Ba't ginaganyan mo yan? Kupal ka pala eh.
Yabang niyang animal na yan. Nabubuisit talaga ako dyan pag nakikita ko yung mukha niyan. Na unang ipinahayag ng Vice Presidente kagabi na susundan niya ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ayon sa pangalawang Pangulo, kailangan niyang makipagpulong sa mga abogado upang talakayin ang Tsaka eto pa ha, sasabihin nilang mamaya may papaano tayo yung buisit na Trillanes na to eh. Tuwan-tuwa ang animal, ang saya-saya. Walang abogadong pinapasok sa ano ha. Sa tingin nyo tama yan? Kailangan ng abogado dyan. Hindi po pwedeng walang abogado. Anong babalak nyo kay Pangulong Duterte? Magsosolo lang umalis dito sa Pilipinas. Iba yung gagawin nyo. nilang mga susunod na hakbang. Aga, isa sa mga abangan natin sa mga susunod na araw ay kung ano yung mga hakbang na gagawin ng kampo ng mga Duterte kaugnay nga dito sa pagharap sa International Criminal Court. Inaantay din natin yung kumpirmasyon. Sana maano to, na mapahiya tong mga animal na to. Alam nyo, galit na yung mga ano ha. Galit na galit ang mga taga Davao. Okay, ano na yan, tapos na yan. Pakita ko lang sa inyo tong picture na to. Yung pagkadakip kay Pangulong Duterte, yung pagka-aresto kay Pangulong Duterte, talagang naglabasan yung mga, hindi ko nga nakuha yung iba, yung mga nakamotor. Grabe, ang dami. Nakakagulat talaga kung gaano karami ang supporters ng ng mga Duterte. Tignan niyo to. Ayan oh. Tignan niyo, nagkaka-traffic na. Alisin muna natin yung video na to. Pakita natin tong isa. Ayan, ganyan. Ito. Ayan oh. Ganyan kadami. O ano yan ah? Ito biglaan to, biglaan. Walang walang pasabi-sabi to na talaga namang kailangan natin pumunta dito. Hindi. Yung pagkakuha doon sa kay Pangulong Duterte, talaga namang bigla silang nagkaganyan. Biglang nagpuntahan lahat, lumabas sa mga tao. Hindi lang yan sa Davao ha. Yung iba nandun sa talagang sa Villamor. Yung iba talagang naglabasan. At meron pa nga tayong nasagap na balibalita sa GC ng mga riders, pupunta daw ngayon. Ewan ko kung ngayon yun pupunta daw sa Malacanang, sa harap ng Malacanang para magprotesta. Iyan ang mga talagang tunay na sumusuporta sa sa mga Duterte. Hindi yan, sabihin nyo, bayaran na naman yung mga yan ha. Kaya kasi ang palabas nila yung mga nasa Hong Kong daw, binayaran. Kaya ang dami. Uy, mga tanga ba kayo? Sa dami nun, kayang bayaran. Ay, nako. Duterte, may pambayad? Ang kwento nga sabi nga ni, Attorney Trixie, alam nyo ba ang pagkain sa Malacanang, isda, tsaka miswa? Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, ayan ang pagkain natin ngayon. Kasi yung perang yan, hindi yan sa, hindi yan sa atin. Yung pera na yan, pera yan ng taong bayan. Kaya ito lang yung kakainin natin. Ngayon, may palit yun siguro dyan sa Malacanang. May pa-buffet. Doon pa lang makikita mo na kung anong klaseng tao yung mga Duterte. Tsaka alam mong galing sa hirap. Dahil nga, yung iba dyan. Kaya alam nyo, minsan, yung mga nakikita ko naiisip ko rin to dapat pangit yung joke na hukayin yung tatay ni Marcos. Pangit yun Sa totoo lang pangit. Pero parang maganda na rin Maganda totohanin na natin. Kasi walang utang na loob yung mga Marcos na to Pagkatapos ipalibing yung tatay nyo na naka-preserve ng ilang taon. Ilang dekada na yata yan. Diba? Pagkatapos ipa-reserve kasi entitled kayo Gusto nyo sa libingan ng mga bayani Oh. Kahit di naman bayani, gusto nyo sa libingan ng mga bayani. Anyway, sabi naman ni Pangulong Duterte, presidente yan, wala namang problema dyan. Kaya ilibing yan. O, nalibing.
Tapos nanalo ka, Bongbong Marcos, dahil dun sa anak niya, kay BP Sara. Tapos ginugurgur ninyo. Tinatarantado nyo. Tapos ngayon si Pangulong Duterte, nasan yung utang na loob? Huwag na tayong sabihin na natin wala kayong utang na loob. Ganyan naman talaga kayo. Nakikita naman ng taong bayan na ganyan kayo. Wala talaga kayong utang na loob. Sabihin na natin yung pagpapalibing na lang nun, sana isipin nyo rin. Mga tanga. Presidente kasi natin ay hindi mo na alam kung nasa katinuan pa ba o... Anyway, sige, ito naman, itong part na to, nabubuisit din ako dito kay Trililing eh. Kasi parang tuwan-tuwa ang animal. Kaugnay pa rin po ng pagkakaaresto Ayun ng naman GMA, GTV, ano ba yan? GMA yan, di ba? Pati ni-interview nyo pa yung animal na yan. Wala kang bilang sa Caloocan yan. Tamatakbo pa yan dun eh. Talagang pag malalaman mo talaga dito pag Duterte ang issue, talagang siya ang nangunguna magpa-interview eh. Optics, boss. Talagang kailangan ako mauna magsalita dyan. Paul kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kausapin naman natin si dating Senador Antonio Trillanes Dating IV. Senador Aaso. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali po sa inyo, Miss Yes. Connie at kay Rafi. Ano po yung masasabi ninyo, sir, sa paghahain naman ng kampo ni dating Pangulong Duterte ng petition for writ of habeas corpus? Ito po ay expected na gagawin po nila kasi ganyan po ang playbook ng mga dating leader ng ating bansa na naharap sa iba't ibang mga sila yung sasakit-sakitan. Ikaw hindi mo na kailangan magsakit-sakit. May sakit ka sa utak. Uy! Saan ka nakakita ng 80 years old na talagang walakas pa? Na hindi nagme-maintenance? Baliw ka ba? Baka nga ikaw nagme-maintenance ka na rin eh. Hindi natin alam ha. Total, natural may sakit na yan kasi matanda na yan eh. Tsaka nagtrabaho talaga ng maigi yan eh. Ikaw, anong ginawa mo? Papetiks-petiks ka lang dyan. Tapos tatakbo ka pa ng Caloocan, ang kapal naman ng mukha mo. Nakakita nyo ba yung video niyan mga pare? Yung kumakaway-kaway siya, hindi siya pinapansin. Tapos yung matagtanga na to. Ginagawa niyan dito. At yan, gagawin Tapos meron pa yung abutan, nakita nyo yun? 1,000. Sabihin na natin baka ipapalabas niya na hindi galing sa kanya yun. Ikaw kasama ka dun eh. Para saan kaya? Siguro alam niya naman sa sarili niya na hindi siya mananalo. Ewan ko ba kung bakit tumatakbo pa tong animal na to. Kasi si malapitan dyan, yung mayor dyan sa Caloocan, malupit eh. Talaga namang maaasahan talaga. Bukod sa pangalan, malalapitan mo talaga. Anyway, hindi natin kilala yung mayor na yan ha. Pero sa mga naririnig natin, sa mga taga Caloocan, kumpara naman dito sa tangal na to, doon na sila. Tsaka ewan ko ba sa mga mayor ngayon, mga tanga. gamitin nila lahat ng mga legal technicalities para maiwasan po nila ang kanilang mga hinaharap. Opo, pero sa tingin niyo ho ba may pagkakataon kaya na po pwede talagang maibalik po dito sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte? Ngayon pong nasa pangangalaga na po na siya, no? Sinasabing papunta na nga po doon sa The Hague, the Netherlands, ito pong si dating Pangulong Duterte. Ano po, physically impossible na po na mangyari yan kasi pagkalapag po ng eroplano Sigurado ka. sa Mali the nga, Netherlands, mali nga yung ginawa ng ICC ng na nakialam eh. Maling-mali talaga. Lahat naman, kahit sinong abogado tanongin nyo, maling-mali yung ginawa ng... Mali talaga.
tanga na lang yung nagsasabing tama. is immediately ito turn over na po itong si Duterte sa ICC. Tapos yung ICC Medyo tanga talaga si Trillanes, no? Kasi wala namang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Nakalapag na yan. Alam natin lahat yan. Walang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Okay? Wala ba tayong justice system? Wala ba? Meron, di ba? So bakit natin hinahayaan o bakit hinahayaan ng presidente na makialam ang ICC dito? So sinasabi niya nga naman na wala siyang pakialam, hindi ko papapasukin yan. Hindi po pwede yan. Pero mali yung nangyayari. Iba yung nangyayari. So ano sa palagay nyo? ay ito-turn over naman siya sa Netherlands authorities para siya ay i-detain doon sa kanilang mga... Kung i-detain yan si Pangulong Duterte, dapat dito sa Pilipinas. Kasi dito siya may kaso, hindi dyan sa ano. Sabihin na natin may kaso siya dito, okay? Sa Pilipinas eh. Bakit? Siguro para ito nga, takpan ng mga nangyayari ngayon. At syempre, masira ang mga diskarte ng mga Duterte kasi eto nga, sabi nga ni BP Sara, ang lakas ng PDP. Talaga namang masasabi nating may straight yung 9. So, gagawa talaga sila ng paraan. Syempre, pag wala si Pangulong Duterte doon, medyo magugulo tong mga yung mga senador na tumatakbo, medyo masasabi natin na talagang aasikasuhin to si Pangulong Duterte. Ang mangyayari, yung kampanya mapapabayaan. So, pagkakataon naman ito ng kabila. 'Di ba? Pagkakataon ng kabila para sila naman ang magtrabaho. Kasi sinusuka na sila eh. O, anong packaging nila? Siguro, hindi naman kayo, wala naman pakialam sa inyo yan. Ang inaasikaso niyo, mga Duterte. Hayaan nyo, makikita din natin yung mga katarantaduhan ng gobyerno natin. Unti-unti lang. Pero magtitiis pa tayo ng 3 years, no? Pero sana after sana this year maiba na ang presidente. Facilities doon while pending trial. Pero aside from dyan, nakita naman po natin naging transparent yung kapulisan and the Marcos administration. Paano naging transparent yun? Hindi nga siya sinabihan. Hindi nga siya sinabihan o hindi siya pinasahan nung yung kaso niya. Tanga ka ba? Wala kang alam? Kailangan bibigyan mo rin ng document yung papasahan mo yun. Kaya nga tinatawag ng subpoena eh. Para alam nung nirereklamo mo o yung kinakasuhan mo na meron siyang kaso. Tanga, tapos bigla nga, hindi pa pwede yun na basta na lang aarestuhin. Dapat patanggap niya yung letter from Supreme Court. Baliw ka pala eh. Hindi ICC. Tapos ang binasa yung yung tawag dito, yung sa cellphone lang. Bakit? Galing sa ICC. Hindi pa pwede yun. Pag nilalatagan ka ng warrant of arrest, ang binabasa sa'yo yung dokumento. Hindi pwedeng sa cellphone lang. Ano yan? Porket ba high-tech na tayo ngayon? Sa cellphone na lang ng warrant of arrest? Baliw ba kayo? Medyo tanga kayo dun ha. Lalo-lalo ka na Trillanes. Tanga mo. Tsaka, 7,000 na pulis. At anong transparent doon? Hindi ko alam kung anong utak meron to si Trillanes eh. 7,000. Okay ka lang, sir? General, dun sa pag-aresto kay
kay Duterte. May mga body cam sila lahat, may mga video recording sila Okay, okay. na nirespeto yung kanyang karapatan. Parang hindi naman. Ayaw nga papasukin yung mga abogado, tanga ka pala eh. Lahat ng due process ay Hindi due process, bobo. Bobo ka. Bobo ka. Walang due process sa kaya nangyari. observe at precisely para makita nila yung diferensya na tama talaga yung pag-aresto kay Hindi nga tama eh. Tanga mo naman. Tagal mo na naging senador, tanga ka pa rin. Ganun talaga eh. Pag may gusto mong itama yung baluktot mong nalalaman, magmumukha ka talagang tanga. Kasi mali na, tinatama mo pa eh. Trillanes naman. Ano ba? Duterte. Maraming legal basis po ang ginamit. Tingnan mo, ano siya, nalulutang-lutang siya kasi hindi niya alam yung sasabihin niya eh. May masabi ka lang, ano legal basis? Wala kang legal basis eh. Saan galing yung warrant? Sa ICC. Saan legal ba yon? Ang legal yung manggagaling dito sa sa Supreme Court kasi meron tayong justice system. Ba't nangingialam yung ICC? 'Di ba? Tama ka pala eh. Para dyan, bukod dun sa Interpol, meron pong constitution ruling ang Korte Suprema na may jurisdiction pa ang ICC nung mga panahon na tayo ay miyembro pa at yun nga ang basihan ng mga kasong ito. Nun tayo ay membro pa. Sa kanya na nanggaling. Nung tayo ay membro pa, hindi na nga tayo membro. Ba't nangingialam ang ICC? Medyo tanga sira. Hindi, sobrang tanga mo sira. Nung tayo ay miyembro pa. Dati pa yun. Hindi na nga eh. 'Di ba? So wala nang kinalaman ng ICC dito sa justice system natin sa Pilipinas. Kung ano man ang meron dito sa Pilipinas, wala silang pakialam. Doon sila sa buhay nila, mga animal sila. Tapos yung ating batas na Republic Act 9851 na kung saan sinasabi doon na ang ating gobyerno ay pwedeng isurrender ang isang akusado kagaya ni Duterte kung siya ay nahaharap sa isang paglilitis ng isang international tribunal. Hindi nga ay, nako. So yung batas na yan yung dati pa, yung sa ICC. Yung ano pa natin ng ICC, yung matatawag natin na ano pa tayo, miyembro pa tayo ng ICC. Hindi na nga. So hindi nga magre-reflect yan. Ang kulit mo naman pala eh. So very, very specific. Lahat po ay may legal basis kung bakit nangyari yung kahapon. Okay, yung with regards sa TRO naman po sa Korte Suprema, TRO meron pa na ho yan. bang magiging basihan kaya doon kung sakasakali para ho dito sa kaso na ito? Yung sinasabi nga ho ng ilang mga international hindi ko law alam to, experts po ay mas mangingibabaw yung international courts kesa po dito sa atin. Ano po yan? Moot and academic na yung ginagawa nilang mga pagsampa ng TRO sa Korte Suprema kasi it cannot be undone. Pagka nandoon na, how can you prevent yung pag-aresto? Na-aresto na at na-turn over. Tsaka ito kasi ang inaano dito, kahit yung ibang abogado, pag tinanong mo patungkol dyan, mali nga daw talaga. Abogado na yun ikaw Trillanes, abogado ka ba? Ano ba ginawa mo sa Senado? Nagmukha ka lang tanga dun. Tahol ka lang ng tahol. Tsaka meron ako nakita kanina na hapyawan ko lang, inaano niya si Robin nung square daw. Pag matured na daw si Robin. Uy, mas matured pa yan sa'yo, tanga. Alam mo kung bakit? Kasi nung nagkagera sa Marawi, tumulong yan, hindi mo ba alam? Tumulong yan sa mga nasalanta doon, yung
kung hindi ako nagkakamali, yung 5,000 binigay niya, ay 5,000. 5 million binigay niya dun sa mga pagkain o yung para dun sa relief goods para dun sa mga naapektuhan. At yung 5 million para dun sa pagpapagawa ulit ng ng mga tirahan ng mga naapektuhan sa Marawi, yung gera sa Marawi. Oh, asan yung doon? Sir, ikaw ano nagawa mo? Ano nagawa mo? Nagkupal ka lang. Walkout. Ikaw ang the great walkout. Walkout of all time. Ikaw ang pinakamagaling mag-walkout. Galit na galit ka sa Duterte kasi tinanggihan ka ni Duterte maging vice president. Mukha ka kasing tanga. Kahit barangay, di ka mananalo. Unless kung mga yung barangay na tatakbuhan mo, katulad mong tanga din. Na. So ano na lang po, Pinipilit maging relevant nitong animal na to. yan, exercise in futility, sila ay nililihis na lang nila itong issue na ito. Kasi gusto nilang i-project sa taong bayan na si Duterte ay inosenteng tao na nakakaawa, na Hindi namin inaano yan. Hindi namin iniisip yan. Ikaw lang nagpapalabas niyan. Animal ka. Kasi alam mo kung bakit ganito yung taong bayan, ganito yung mga Pilipino. Kasi nakita nila kung paano magtrabaho yung Pangulong Duterte na yan. Nakita ng taong bayan kung paano naging maayos ang Pilipinas. Nakita ng taong bayan kung paano nawala yung mga adik. Diba? Nakita ng taong bayan kung gaano nawala yung mga korupsyon dyan. Diba pinagtatanggal niya nga? Tsaka nakita ng taong bayan kung gaano kakatanga. pine-persecute politically ng Marcos administration. Ganyan yung gusto nilang i-project. Totoo naman. Vice President Sara Duterte ka talaga namang tinanggalan nila ng Ang malupit, wala nagawa si Marcos. Kung tutuusin, alam naman nating lahat, si BP Sara nagpapanalo dyan kay Marcos Pero ang makikita nyo po, kaya gusto kong i-remind yung ating mga kababayan na yung nakikita nyong imahe po ni Duterte ngayon na parang nakakaawa, hindi po yan. Huwag po tayong madala dyan kasi dadaling ko po kayo nung panahon nung siya ay presidente ng ating bansa na naghahari-harian siya nung Hindi siya naghahari-harian, tanga. Kupal ka lang kasi. Walang hari-harian. Alam mo ginawa ng mama na yan, nagtrabaho. Kaya nga ang bilis tumanda ng napagod dyan ikaw, anong ginawa mo? 2016 to 2022, inisentabi niya yung mga batas natin at pinagpapatay niya. Usang pinagpapatay yung Walang ganun, sir. Medyo ka na, medyo OA ka na, ha? Medyo OA ka doon, ha? Tropa mo ba yung mga adik kaya ka nagagalit kay Duterte? Eto, tanong lang naman, sir, ha? Tropa mo ba yung mga yan? Kaya ka galit sa Duterte. Kasi sinasabi mo na pinagpapatay yung mga adik. Ano gusto mong gawin dyan? Sambahin? Alagaan? mga libo-libong mga Pilipino. Marami akong tropa na nagbago nung panahon ni Duterte. Talagang ayoko na bye, ayoko na bye. Ayoko na do. Kasi mga Bisaya Ayoko na do kasi baka mapatay tayo, Duterte na nagbago hanggang ngayon, wala na. Hindi na sila gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Bakit? Dahil yung kay Pangulong Duterte. Pero syempre yung iba bumalik na naman. So yun yung mga bagay na malaking bagay sa bawat Pilipino. Malaking bagay na ginawa ng Pangulong Duterte sa bansa. Kasi hindi ka na matatakot lumabas ng bahay.
Hindi ka na mag-aalala na baka mamaya may adik sa ano, kanto. Napagtripan ako. Ayan yun eh. Di ba? Takot ang mga kriminal. Alam po natin yun, nasaksihan natin yun. Yung mga mahihirap, yung mga Okay. nakatira po sa mga Oh. squatters area ay pinapasok yung kanilang bahay para patayin po sila. Hindi. Fake news ka naman eh. Di ba? Eto mga kababayan, tapos nayayaan na natin yan si Trillanes, buwisit yan eh. Eto mga kababayan, ang tukhang is ang sinasabi dito eh, 'di ba, nanawagan ng mga pulis na kung sino man ang ano diyan, sumuko na kayo. May listahan kami, kakausapin namin kayo na sumuko. Maraming sumuko, maraming natakot. 'Di ba? Na magbabago na sila, hindi na sila anong nangyayari kasi diyan? Eh nagmumukhang patayan dahil nga naman nanlalaban. Eh syempre pag may nakitang pulis, papapraning, mamamaril. Sabi mo mga hindi walang baril 'yan? Eh hindi totoo 'yan. Meron yang mga bakal. Totoo 'yan, may mga bakal 'yan. Syempre protection nila 'yan pag nagkaguyuan. Tapos yung iba para hindi sila maturo, talagang uunahan na nila. Ganyan na nangyayari nung ano. So, sila mismo nagpapatayan. Pero yung mga pulis na namatay nung war on drugs, okay ba sa iyo yun, Trillanes? Okay ba sa inyo yun, mga pare? Yung binabaril ng mga adik? Anong gusto nating gawin? Namamaril sila, kakausapin natin sila na maayos, ganun ba? Ikaw kaya Trillanes ang gumawa nun, kausapin mo yung mga adik. Kausapin mo yung mga kriminal na huwag na po kayong gumawa ng krimen, okay lang ba? Huwag na po kayo mag-adik. Baka banatan ka na mga yan. Dapat kayo magsama-sama ni Marbil, yan kasi, kaya sila nag-a-addict kasi kailangan nila magpuyat. Ang logic yan, bobo ang puta. Kaya magsama-sama yan, ikaw Trillanes, si Torre, tsaka yan si Marbil. Pare-pareho kayo ng utak. Mga utak sabaw kayong lahat. So ito na nga ito hanggang dito na lang muna ang video natin mga kababayan. Sana pagpunta ni BP Sara doon, nanalangin tayo na maiuwi niya na si Pangulong Duterte. Pero hindi natin sigurado kung talaga maiuwi niya. At least ang ating Vice Presidente talaga namang umalis para puntahan yung kanyang ama. Grabe, nakakalungkot tong mga pangyayari na to pero wala tayong magagawa. Nakita niyo ba yung mga post ni ni Kitty Duterte? Talagang nakakadurog ng puso yung presidenteng nagpaganda ng Pilipinas, nag-ayos ng Pilipinas at mahal ang Pilipino. Ginaganto ng mga tarantadon to. Sige lang, ganyanin nyo ng ganyanin. Tignan nyo naman yung puwersa ng taong bayan. Pero mga Pilipino, kalma-kalma lang muna tayo kasi baka mamaya mag-declare ng martial law tong Marcos administration. Tayo naman ang kawawa. Kalma-kalma lang tayo, wag natin yung damdamin natin, wag natin masyadong sakyan kasi baka mamaya magkaroon ng gulo. Kayo rin yung masasaktan. Tayo rin yung maaapektuhan. Ayaw naman makita ni Pangulong Duterte na naapektuhan ng mga Pilipino, na nasasaktan ng mga Pilipino. Tsaka mahirap yan. Baka mamaya yun nga, mag-martial law, kawawa tayong lahat. Magmumukha na naman tayong tanga. Golden Age. Ito ang Golden Age. Ay nako, hindi ko na alam kung ano na mangyayari sa Pilipinas. Pero bantay tayo mga pare. At wag natin kalimutan yung BICAM, yung GAA, yung mga ayu-ayuda, wag natin kalimutan yan, ha? Tsaka yung panibagong issue ngayon ni Lisa Marcos. Wag natin kalimutan yung mga bagay na yan kasi baka mamaya sa yung damdamin natin, yung gigil natin sa mga animal na to, lalo na dito kay Torre.
mag-cause ng makalimutan na natin yung mga dapat nating isipin. Mayroon ngang babala si VP Sara na mag-ingat tayo kasi baka mamaya magkaroon ng dayaan sa eleksyon. Hindi imposible yan. Kaya nga dapat mga kababayan, bantay tayong lahat. Kasi mahirap mag-relax ngayon sa Pilipinas. Nako. Mahirap. May mga anytime maraming pwedeng mangyari sa sa ginagawa ng gobyerno to. Anyway mga pare, ingat po kayong lahat. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para masaya tayo, palakpakan. At i-like mo na rin yung video, i-share mo na rin para mas maraming nakakaalam sa atin. At mas maraming mamulat kasi maraming tanga eh. Gumising na kayo mga tanga. Meron ako mga kaibigan dyan ay nako. Ewan ko. Yung isa dyan nag-aral pa ng abogado pero tanga. Kaya siguro hindi nakapasa. O hindi nag-try mag-bar kasi tanga siya. Anyway, kung tinamaan ka, ikaw yun. Wala akong pakialam sa'yo. Ang mahalaga sa atin, ang bansang Pilipinas, maging maayos. Hindi, wala tayong time dun sa mga, lalo sa mga nagko-comment na yan, mga pakawala. Wala kaming time sa inyo. Re-replyan ko kayo. Pero kung ayaw nyo makinig dito sa akin, yung mga, ang inaano natin dito, yung mga Pilipino na mulat na. Ewan ko sa, hindi, kasi marami na talagang mulat. Marami nang mulat na Pilipino. Nakita na yung lalo na yung mga bumoto sa sa budol-budol president. Lalo na yung mga bumoto, nakita nila, ay oo nga, tama, mali kami, nagsisisi na kami. Yung iba dyan mulat, yung iba dyan bayad. Lalo yung mga troll, marami yan. Marami talagang troll, alam natin lahat yan. Kaya yung iba, wag na natin pansinin, lalo yung mga walang muka. Ay nako, yung mga muka Oh. aso. Yan yung mga dapat nating pabayaan na lang. Anyway, kung tignan nyo yung iba kong video kasi meron akong video yung speech ni VP Sara at saka yung speech ni Pangulong Duterte. Kung hindi nyo pa nakikita yon, panoorin nyo. Galing yun sa SMNI. Thank you SMNI, palakpakan. Huwag nyo ko i-copyright At least, hindi naman nagka-copyright yung SMNI kasi gusto niyang SMNI is mas kumalat yung mga balita na totoo. Yung iba dyan, mga bayad na media, alam naman natin mga bayad dyan mga yan. So hanggang dito na lang ang ating video mga pare. Kita-kits po ulit tayo next time. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Bye-bye.